guys, have a blessed Tuesday, no? So, andito po ako ngayon sa labas kasi dumating po yung mga estudyante ko. Sila po yung mga batang tutulungan ko po sa kanilang mga baon, sa mga baon nila araw-araw. So, kahit papano guys, nakabigay tayo ng konting tulong na sponsor sa kanila na pambili na lang ng papel or pambili ng pagkain pagkatapos nila mag-aral, or meron silang extra money na magamit nila sa kanilang pag-aaral. So, itong mga batang ito guys, sila yung araw-araw na pupunta dito sa akin para kunin yung kanilang baon. So kahit sa maliit na paraan nakatulong tayo sa mga bata, no, malaking bagay na po yun bilang isang kumbaga sa bilang isang tulong sa mga kabataan kagaya nila na mga elementary pa lang, no. So kailangan talaga nila ng gabay, hindi lang sa kanilang magulang, maging sa mga concerned citizen na kagaya ko na handang tumulong. Okay, watch this vlog and videos kasi magpipray po sila nakasama ko. Okay guys, ito po yung mga batang to. Okay, andito na po sila, yung mga estudyante na aking tinutulungan sa kanilang baon araw-araw. So, meron po silang sasabihin guys. So, po, alian, magpagaan, kami ng mabuti. Magtatapos po kami ng pag-aaral. Lagi po kami magdasal kay God. amen. So, magtatapos kayo ng pag-aaral nyo. At lagi kayong magdadasal kay God, okay? Para matutuwa ang inyong parents. Of course, huwag kayong lumayo sa relasyon nyo kay God. Amen po ba? Amen. So, mag-pray muna tayo saglit, ha? Pikit lang ang inyong mga mata, okay? So, Father God in heaven, Yahweh, through your only begotten Son, Jesus Christ, O Lord, muli po magpasalamat kami sa araw na to sapagkat narito po ang mga bata, Lord, na mga anghel, na araw-araw niyo po silang nililigtas at nilayo sa kapahamakan at nilayo sa kamay ng mga masasamang tao. O Lord, sila po ay papasok ngayon sa school. Patuloy niyo po silang ingatan at i-guide ang kanilang buhay na sila ay makapag-aral ng maayos sa eskwelahan at may matutunan sila. Bigyan niyo po sila ng talino na magamit nila sa tamang paraan upang sila, Lord, ay tuloy-tuloy na makapagtapos sa kanilang pag-aaral at maging isang professional sila na tao na pagdating ng tamang panahon sila naman ay makatulong sa kanilang magulang. Ito po ay aming panalangin. Ingatan niyo po sila sa araw na to. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Say amen. Amen. So, bye-bye na sa aking vlogs. Bye-bye. So, kuya. Bye-bye. 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 Mag-aral ng mabuti ha, mga langga. Okay. Okay. So guys, nakita natin kanina yung mga estudyante, no. So nakita natin kanina apat sila. So apat silang dumating kanina. Actually nasa yan sila, nasa 10, nasa 10 yan sila na estudyante na araw-araw tuwing umaga or tanghali talagang dumadaan sila sa akin at tinatawag nila ako. Yun yung pinakamagandang moment na andito pa ako sa lugar na to, kung saan dito ako nakatira, na aywan ko ba, hindi ko talaga maiiwasan na hindi maawa sa mga children. Siguro ito talaga yung pinakamalaking ministry na siguro itinadhana sa akin ng Panginoong Diyos. Kasi pag nakikita ko sila, yung mga batang yun, no, lalo na kapag tinatawag nila ako, minsan andito ko sa loob ng bahay, may ginagawa ako, or minsan nagpapahinga ako, tuwing papasok sila sa school, tinatawag talaga nila ako. Tinatawag nila yung pangalan ko. Sinasabi nila, Tita Alma, Ate Alma,
nandyan sila lagi sa labas, tinatawag nila ako. So, kahit minsan, no, pagod ako, minsan, ayaw kong lumabas, pero may time na hindi ko sila kayang tiisin. Kahit na hindi ko sila tunay na mga anak, hindi sila galing sa dugo ko, kahit sabihin natin ibang tao sila. Pero, ewan, hindi ko mapipigilan ang sarili ko na hindi lumapit sa kanila. Minsan nga, nasa labas ako, no, na nasa isang store o nasa tindahan ako. Nadadaanan nila ako. Nagugulat na lang ako, bigla silang sumigaw. Sabi nila, Ate Alma! Tita Alma! Ganun sila. So, minsan niyayakap nila ako. Lumalapit sila, niyayakap nila ako. Naiisip ko, sabi ko, how much more kung itong mga batang ito ay lumaki na nasa tamang edad na sila or mga nasa 20s na sila, no? O nasa mature age na sila, no? I think hindi nila ako makakalimutan. Kasi even me nung mga teenage life ko, hindi ko nakakalimutan yung mga taong naging malapit sa puso ko. Yung mga taong nag-iwan ng magandang bahagi or magandang bakas sa puso ko. So, how much more pa kaya itong mga batang to? Sa 6 years na pagtira ko sa lugar na to, ang unang-una ko talagang ministry dito is mga children. Ang una ko talagang nakilala dito at naging close sa akin hanggang sa sila ay tinutulungan ko sa kanilang pag-aaral. Hindi man gaano kalaki yung naibigay ko sa kanila, pero I know na nandito yun. Yan. Andito yun. Andito yun sa heart nila. Hindi nila makakalimutan yung bawat hug o bawat yakap, bawat bigay ko sa kanila ng kunting tulong or baon sa araw-araw na pag-aaral nila. I think na sapat na yun para maging bahagi ako sa buhay nila. So, ayun ang pinaka-importante sa atin, guys. As an ordinary person or a human being na may relasyon sa Panginoong Diyos, kung kaya nating tumulong, why not? Bakit nga ba hindi? So, share ko lang tong vlog content na to sa araw na to. So, hopefully na may matutunan kayong ditong isang magandang aral. Kasi guys, the time is near. The month is come. Magmo-move na ako sa ibang place. So, sapat na siguro na nag-iwan ako ng isang magandang moments sa mga children na narito. Sapat na rin siguro para hindi nila ako makakalimutan. Sabi ko nga sa kanila sabi ko, kahit na wala na ako dito sa lugar na to, kahit sabihin natin na nag-move na ako sa ibang lugar, andito pa rin ako. Tutulong pa rin ako sa inyo kahit na hindi na ako ang nakatira sa lugar na to. Hindi na ako ang Tita Alma or Ate Alma na araw-araw niyong makikita o makakasama sa lugar na to. So, sabi nga nila sa akin, Tita, love ka namin at hindi ka namin makakalimutan kahit kailan. So guys, ayokong umiyak, ayokong mag-cry kasi siguro wala na akong iluluha
Kasi sa dami, ayoko na lang magsalita. Ayoko nang bilangin yung mga luha na lumabas sa mata ko. Kasi hindi ko siya matatakal. Sa sobrang dami, hindi ko kayang takalin yun. So, I would like to say to all of you that we must be humble before God. We must be love our neighbors before ourselves. So, we must be kind. We must be good humility. Kasi aanhin mo yung active ka sa church. Halos araw-araw nandun ka sa activity mo sa church. Walang criticize in any religion, kahit anong religion mo. And then, hindi mo nararamdaman kung paano magpahalaga at kung paano tumulong sa ibang tao kahit sa maliit lang na bagay. So, I think na ang pagiging good humility at pagiging closer kay God, so dito mag-start. Dito yan mag-umpisa sa heart natin. Kung anong laman ng heart natin. Dito walang level up pagdating sa heart. May keso mayaman ka or keso mahirap ka lang. So, dito. Kung sino yung merong genuine heart, yung may pusong dalisay. Hindi yan nagbabanggit ng katayuan mo sa buhay. So, thanks for watching my vlogs. God bless everyone and keep safe. Of course, I'm always praying to our Lord God Almighty na lahat tayo ay safe at ibibless ni Lord. So, have a nice and blessed day, everyone.